Matapos ang tikiman, sa ibang paraan naman natin gagamitin ang kutsara. Sa isla ng Batasan, ginagamit ang kutsara hindi para kumain, kundi para manguha ng shells na kanilang ibinibenta para kumita. Dahil sagaan ang seashell sa isla, naging pangunahing pangkabuhayan na rin ito ng mga kababaihan. Nakilala namin sina Stephanie, Ronalyn, Bebeth, at Maricel na matagal nang nangunguha ng seashells. Tuwing buwan ng Oktubre, marami raw silang nakukuhang aninikad o sea snails. Madali lang daw itong kapain, kaya kinakamay lang nila ito. Pero may ibang shells daw na kailangan may puwersa, kaya ang gamit nila, kutsara. Sa totoo lang, Dijeros, hindi ko talaga makita kung nasaan ba ang seashells. May nakikita ba silang hindi ko nakikita? Pero syempre, hindi ako umuwing walang ambag. Sa wakas, may isa na! Woohoo! Alam mo, nahirapan kami. Sorry. Nahirapan ako. Hindi ko sila mahanap-hanap. Yung mga nakikita nila, hindi ko nakikita. But anyway, ito yung mga nakita nila at nahuli nila. Ang galing, di ba? Bilib ako sa inyo, ate, dahil ewan ko kung paano nyo nakikita yan sa buhangin. Pero iba na rin siguro kapag bihasa, yung taon na nilang ginagawa. Dahil sa pagtaas ng tubig sa isla matapos ang 7.2 magnitude earthquake noong 2013, ang dating pamumulot lang ng seashells sa tabing dagat pag low tide, ngayon ay mas humirap na. Kailangan na kasi nilang lumubog sa tubig para makakuha ng shells. Seashells, wala na sa seashore. Sino ho nagturo sa inyo? Kami lang. Ganon? Kinakailangan. Matuto Nahirapan kahit po ba kayo? yung una, medyo nahirapan, mayroong Sakit yung ulo. Masakit yung ulo? Lalo na yung may alon-alon sa dagat. Ang nakukuhang aninikad, hindi na lang pang araw-araw na pagkain, naging pangkabuhayan na rin. Kailan ho kayong ganito? Kung Kada araw? Pag marami, dalawa. Tapos nun magkano nyo po nabibenta yan? kita kami na hanggang 600. Panghuli kami 6 a.m. to 4 p.m. Buong Matagal. Buong araw. Ano? Mas matagal. Mas matagal. Katulad dati, 6 a.m. to 11 lang. Ngayon, Mas matagal, mas maraming Maraming- maraming huli. Huli sa... Sa floating cottage na ito, catch and cook. At seafood mukbang ang ibinibida sa mga turista. Gusto nga niyong mag-arkila ng floating cottage, all you have to dish out or pay is probably kapag 10 packs kayo, 1,000 per head. At yung 1,000 per head na yun, kasama na yung transfers from Tubigon Port, papunta dito, sa floating cottage. Tapos nun, siguro, 4 na putahe. Sa 10 tao, meron ka ng alimasag, yung tambay, pusit, meron kang sea urchin or talaba. At, mind you, the whole day. Ang hirap sa pamumuha ng aninikad. May kapalit kayang sarap kapag natikman na to? Kala niyo maliit siya. Pero pag hatak niyo, lumalaban pa, luto ka lang. Ayun! Finally! Ako lang to. Pero yung lasa niya is more of crab than squid. Hindi ko alam, meron siyang certain taste na matamis. Yun yung madidescribe ko, matamis, pero may konting alat nga. Siyempre, dahil nga galing sa tubig, alat. Pero, yun yung aftertaste na lalasahan ko. Bukod sa aninikad, may isa pang ipinagmamalaki ang bayan ng Tubigon. Ang lambay o blue swimming crab dahil sa natural na asul na kulay nito. Dahil sa ganang lugar dito, naging lambay capital ito ng Bohol. So, ako normally, kapag kumakain ako ng alimango, lalo na itong parte na to, hindi ko na alam kung anong parte yan. Pero normally, ang ginagawa ko, hindi ko muna pinuputol to. Ginagawa ko sorry na para sa mga sa dentistang nanonood, pero kinakagat ko muna. Uy, fresh na fresh. Yun yung kinakagot ko muna. Parang, pigal siya. It's so fresh. It's so fresh! Papakita ko sa inyo kung gaano ka-fresh. Itong hawak ko ay buhay pa. Apparently, very abundant ang lambay dito. Kaya, ito yung isa sa mga major livelihood nila dito sa Batasan. So,
alam mong sure ka na fresh na fresh. At yun naman yun eh, kapag pupunta tayo sa isang lugar, kainin nyo kung ano yung very abundant. Kasi alam mong, 1, mas mura, 2, fresh na fresh. Kung busog na sa seafood mukbang, pwede nang i-enjoy ang floating cottage. Pwedeng magbabad sa mini pool, mag-slide, at sa kagaya ko namang gusto lang namnamin ang ganda ng lugar, pwedeng magmuni-muni muna. Ano, nabitig ka sa biyahe? God! All you gotta do is just subscribe to the YouTube channel of GMA Public Affairs and you can just watch all the Behind the Drew episodes all day, forever in your life. Let's go! Yeehaw!